Naramdaman mo na ba yung kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo mula sa likod? Punta tayo sa Estados Unidos. Si Sarah, isang TikTok user, ay naglakad sa parke ng maaga at napansin niyang tahimik ang paligid. Kinuha niya ang telepono para mag-record ng simpleng video, normal na bahagi ng araw niya, pero pansinin ang nangyayari sa likod niya. Nakangiti si Sarah sa kamera, pero may lalaking sumilip sa likod ng mga puno. Mapapansin din ang kilos niya. Lumilingon siya sa magkabilang gilid para tsaking walang tao. At pagkatapos ay nagsimula siyang dahan-dahang lumakad papalapit sa kanya. Unti-unting binabawasan ang distansya, hakbang-hakbang, palihim siyang sinusundan sa gitna ng katahimikan. Sa huling segundo, napansin ng lalaki na nakataas ang cellphone ni Sarah. Alam niyang nare-record ang mukha niya at doon bigla siyang lumihis ng direksyon at tuluyang nawala. Nang nirepaso ni Sarah ang video sa bahay nila, nanlamig siya sa takot. Binalikan niya ang recording at napagtanto kung gaano siya kalapit sa panganib na iyon. Hindi niya talaga kilala ang lalaking iyon. Isa ba siyang magnanakaw na handang nakawan siya o isang stalker na sumusunod sa kanya? Walang nakakaalam. Ano ang gagawin mo kung makita mo ito sa telepono mo? Kung hindi niya na-record ang video, baka trahedya na ang pinag-uusapan natin ngayon. Minsan, teknolohiya lang ang panangga natin laban sa mga totoong halimaw sa paligid. Kung iniisip mong ligtas ang magrenta ng magandang bahay para sa bakasyon, makinig kang mabuti dito. Nagdesisyon ang investigador ng paranormal na si Robert White na mag-overnight sa kilalang Cottage 621, isang Airbnb sa New York na may madilim na kasaysayan ng mga aninong gumagala sa mga pasilyo. Inihanda ni Robert ang gamit niya para patunayan na mali ang chismis. Pero pagsapit ng 2:30 ng madaling araw, sana hindi na lang niya binuksan ang kamera niya. Anong demonyo to? Ito, na tayo. Ayos, na yon, buksan mo na. Akin ba yun? Yun yata yung sa pasilyo, sa tingin ko. Sige, na yon, buksan mo na. Akin ba yun? Sige, buksan mo na. Akin ba yun? Bigyang pansin ang dulo ng pasilyo. Tahimik na nagre-record ang kamera sa dilim habang may isang anyang dahan-dahang lumilitaw. Hindi ito isang patag na anino na basta na lang na iproproyekto sa pader. May lalim ito. Three-dimensional at malinaw ang anyo ng batang maliit na nakatayo sa gitna ng pasilyong yon. Naniga si Robert at hindi ko siya masisisi. Parang may sariling kamalaya ng anyo. Totoo nga bang ebidensya ito ng paranormal na espiritu ng bata o isa lang itong magaling na panlilinlang? Ikaw ang magdesisyon. Sikat ang mga manlalakbay ng channel na Lord Explores sa pagpasok sa mga nakalimutang ospital at simbahan. Isang araw, nagpasya silang bisitahin ang isang abandonadong asilo ng matatanda noong ika-28 ng Disyembre 2025. 3:00 na madaling araw at ang dapat sanay isang karaniwang paggalugad ay nauwi sa isang tunay na bangungot. Mula sa labas, parang patay na ang gusali. Basag ang mga bintana, nangangaliskis ang pintura, pero pagdaan nila sa pinto, tuluyang nagbago ang atmosfera. Nakakasakal ang katahimikan, bawat langit-ningit ng kahoy ay parang putok ng baril. At nang lumapit sila sa lumang elevador ng pagkain, may natagpuan silang nakakabahala. Mga plato, baso, at pati na rin mga tira-tirang pagkain. May tao o kung ano man na nandun kamakailan lang. Ano? Ano yung usok na yun? Ay, Diyos ko. Diyos ko. Nakakatakot talaga yan. Mga pare, may makakapagsabi ba sa akin kung ano yung usok na yan sa litrato na to? Yan. Nakakatakot talaga yan. Hindi ko talaga gusto yan. Tingnan mong mabuti, may kakaibang usok sa mga kuha niya.
pero hindi pa yon ang pinakamasama. Kailangan natin magsama-sama dito guys. Talagang nakakakilabot ito. Karaniwan, hindi naman ako natatakot. Iwan ko kung bakit, pero parang kinikilabutan ako sa kwartong ito. Oh, sobrang baho talaga dito. Ito siguro ay mga kwarto ng mga pasyente. Mga silid ng mga pasyente. Pero tingnan mo ang mga pader. Tingnan mo kung gaano kabulok yan. Oh, lahat. Pareho lang yan? Anong nangyayari? Siyempre, parang alam ko na yung amoy ng amag at ng mga nasira ng tubig at lahat ng yon. Pero ibang amoy. Amoy parang may nabubulok. Kadiri yun. Itong gusali na to. Particular, parang... Ay, Diyos ko. Diyos ko, may salamin pala dito sa taas. Kanino kaya ang mga to? Ano ba to? Amoy basura rito. Ay, Diyos ko, may batya dito sa loob. Ano to? Bathtub na may nakasulat. Mumiti ka, kinukunan ka ng video. Oh. Ano? Nakakita sila ng isang lumang batya na may nakasulat na nakakakilabot na mensahe sa pader. Mumiti ka, nasa kamera ka. At doon mismo nagsimula ang mga ingay. Mga kaibigan, tingnan ninyo ito. Ang weird nun. Ngayon ko lang nakita sa harap ng banyo. Narinig ko ulit ang ingay. Parang tic-tac. Oo. Hindi ko marinig. Dahil nandito tayo at nag-uusap. Ano yon? Pumalik na naman. Pumalik na naman. May tao rito. Sa tingin ko may tao rito. Sumusumpa ako. May narinig akong boses at kaluskos ng paa. Hindi ako nagbibiro. Sumusumpa ako. Narinig ko talaga. Hindi ko alam. Narinig mo ba yon? Oh, pwede nating balewalain yun, pero di natin malalaman paano tayo makakalabas. Pakinggan nyo ang paghinga na yon, malinaw na hindi sila nag-iisa. Ew, ang bula. Narinig mo ba yung tunog na yon? Oh, narinig ko. Ew! Bakit ang lamig-lamig dito? Pumapasok na ulit. Tingnan mo, nagsasara na. Parang buhay siya. Nakakadiri ito. Nakakadiri yan. Nakakadiri. Ha? Kakaibang wheelchair. Bubukas din ito. Napilitan silang bumaba sa binahang basement at nakita ang mga kalawanging wheelchair at mga bula na umaangat sa nakatinggang tubig na parang may humihinga sa ilalim nito. At pagkatapos, ang purong takot, Dapat ba nating tingnan? Hindi ito isang labasan. Oh! Diyos ko! Tingnan mo kung gaano na ito kaluma at sira-sira. Son? Ay! Ano yun? May kakaibang anyo sa dulo. Parang siguro isang wheelchair. Parang silweta ng isang tao at natatakot na ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo kung ano yun. Oh, malabo ang mga bintana dahil sa paradahan na yon.
Ano yon? Tumang ka doon. Tumang ka doon. Anong narinig mo? Ano yon? May narinig akong galaw. Parang may tumatakbo. Hindi ko gusto yon. Ano ba yan? Anong ginagawa mo? Parang may tumalon at biglang tumakbo. Sige, umalis na tayo dito. Narinig ko rin yun. Alam ko, narinig ko rin. Sige, ito ang labasan. Hindi ito ang labasan. Hindi ito ang labasan. Oh, ano ba yun? Ano yun? Doon tayo mas malapit sa kotse. Sige, paano kung nandyan sila sa labas? Narinig kong tumalon at umalis sila sa building na ito. Kailangan kong patayin ang ilaw. May tumalon mula sa dilim at tumakbo palayo. Halatang natakot at nagtakbuhan sila. Ang asilo ay hindi bakante. Ito'y buhay at okupado ng isang bagay na hindi umalis. Walang nakakaalam kung sino o ano ang nagtatago doon noong gabing iyon. Sa tingin mo ba ay mula sa mundong ito ang bagay na iyon? Ayon sa iba, hindi tuluyang nawawala ang enerhiya ng nakaraan sa mga lugar kung saan nabuo ang mga ito. Ang nakakatakot na clip na ito ay mula sa isang tahimik na bar sa United Kingdom. Tila ordinaryong gabi ang naitala ng mga security camera sa lugar. Sa likod ng bar, mayroon tayong bagong waitress na nag-aayos ng lahat. Sa harap niya, isang suking customer ang tahimik na umiinom. Ayos ang lahat. Maayos na nakaayos ang mga baso sa estante. Pero, teka, ito. Especially from like a 96-year-old blonde that's been Biglang sumabog ang isang baso sa estante at nagkapera-peraso kahit walang humawak. Napaatras ang waitress. Lubos na natakot dahil sa malakas na ingay. Pero pansinin mo ang reaksyon ng customer. Hindi man lang siya nagulat. Kalmado lang siya. Parang alam na niya kung ano ang nangyari. At ang may-ari ng bar na ito ay may paliwanag na tiyak na magpapapilabot sa'yo. Ang bar na ito ay itinayo malapit sa dating kinalalagyan ng isang lumang elementarya. Na yon, na-demolish na yon. Mula nang buksan ang bar na ito, sinasabi ng mga empleyado na palagi nilang nakikita sa gilid ng kanilang mata ang anino ng isang batang lalaki na tumatakbo sa loob ng lugar. Ayon sa kanila, hindi ito masamang espiritu, kundi isang espiritong mahilig magkalokohan, magtapon ng mga bagay at maglipat ng mga baso. Sa tingin mo ba depekto lang ng salamin o pagbabago ng temperatura ang dahilan? O baka may di nakikitang bisita na nakikipaglaro sa mga may-ari ng bar gabi-gabi? Nandyan ang mga larawan. Ikaw na ang humusga. Isang lugar, ito ng takot at kamatayan. Ang natuklasan ng urbanong eksplorador sa ilalim ng lupa ay talagang nagpahinto sa aking paghinga. Ang tinutukoy ko ay ang mga lagusan ng Hisunsu, itinayo noong 1938 bilang siluman laban sa pambobomba noong ikalawang digmaang pandaigdig. Libu-libong pamilya ang nagtago sa malamig at madilim na lugar, nakikinig sa pagbagsak ng bomba at nagdarasal na makaligtas. Ayon sa mga eksperto, ang mga lugar na nabalot ng matinding takot ay hindi nawawala ang ganitong enerhiya. Ano demonyo yon? Hello? Hello? Ang weird kasi, tinitingnan ko yung kantong yon at hindi ako nagbibiro, parang may nakita akong anino or parang ganon. Mag-isa lang na naglalakad ang explorer sa makikitid na daanan, lumiko siya sa kanto at bigla siyang tumigil. Sa pinakailalim ng dilim, may nakatayong aninong parang tao. Hindi gumagalaw at pinagmamasdan siya. Sinusubukan ng explorer na kumbinsihin ang sarili na ilusyon lang sa paningin yon, pero maririnig mo ang takot sa kanyang boses. Pakinggan ninyo kung gaano kablis ang kanyang paghinga. Pakiramdam ko kakaiba ang lahat.
Hindi ko alam. Siyempre, bumabalik na ako ngayon. Mag-isa lang ako. Iniisip ko pa lang na tingnan ko ano yon. Medyo nakaka-stress na. Di ko mapigilan. Kailangan kong tingnan. Sige, naririnig ko na. Ayon, dumaan siya dito. Marami pang ibang bagay dito. Pare, kakagaling ko lang dun sa ibaba, okay? Naglakad ako pababa, hindi to biro. At para may nakita akong anino, tama? Nagsimula na akong kabahan at naisip ko, hindi na ako magpapatuloy pa. Sakto, pinag-uusapan ko lang yun. Hindi nga kita marinig. Hindi ko pa ito nasabi kahit kanino. Nung nauna kayong dalawa, lumiyon ako, hawak ang camera kasi hindi ko talaga kaya. May narinig akong tao sa likod kaya inikot ko ang camera. Weird talaga nun. Tingnan mo, nakakatawa yun kasi nung dumaan ako sa kanto na yun, akala ko may naririnig akong kakayabang ingay o kung ano man. Kaya tumingin ako ng 2 beses. Weird. Nang makasalubong niya ang ibang explorer, inamin nilang nakarinig din sila ng yabag at parang may laging sumusunod sa kanila. Isang bagay ang dapat mong tandaan, ang mga lagusang ito ay ganap na nakahiwalay at lubos na tahimik. Yung aninong iyon, biglang nawala na walang ingay o malinaw na daanan palabas. Ano tingin mo? May nagtatagong mapagbirong tao kaya sa kaloob-looban o totoong kuha ng kamera ang etyo ng nakaraan. Baka multo yun ang taong pumasok sa silungan noong 1938 at di na muling nakita ang liwanag ng araw. Minsan, ang panganib ay lantad sa harap natin. Kada 2 o 3 minuto sa isang abandonadong lungsod, maaaring mabasag ang katahimikan sa pinakamasamang paraan. Noong ika-5 ng Agosto, 2018, ang direktor ng pelikula na si Dan Bell ay nagmamaneho kasama ang kanyang kasama na si Jake sa isang komunidad na lubos ng nawasak. Wasak-wasat ang mga bahay, nilamon ng damo ang mga kalsada, isang tunay na bayang multo, lahat ay kakaibang tahimik. Gayunpaman, napansin nila ang mga sasakyang nakaparada sa gitna ng kawalan na tila wala sa lugar at bago pa man nila maunawaan ang kanilang nakikita. Tingnan mo ito. May isang bagay na biglang sumabog. Oo pare, iyon ay... Nasusunog na. Hindi maari. Kaibigan, lumabas ka dito! Lumabas ka dito! Kaibigan! Dan, lumabas ka dito! Dan, lumabas ka dito! May tumawag ng pulis. Dan, pakiusap! Lumabas ka! Kunin mo ang telepono mo! Tara na! Tara na! Kunin mo ang telepono. Lumabas ka dito! Lumabas ka dito! Lumabas ka dito! Pakiusap! Sige, mag-relax lang kayo mga tol. Hindi! Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko! Tara na! Tara na! May tao sa upuan ng driver. Ano? Tawagan niyo ang pulis. Putsa! Hello, kakadaan lang namin sa tabi ng isang kotse na nasusunog. Sa tingin namin ay may sumabog. Isang kotse ang nababalot ng apoy na may malalakas na pagsabog, binabasag ang katahimikan ng gabi. At ang pinaka nakakabahala, may isang tao nakaupo sa likod ng manibela. Tumawag sila agad sa mga serbisyong pang-emergency habang tumatakbo palayo sa takot. Pagdating ng mga bumbero, natunaw na lang ang natirang bakal ng kotse. Aksidente ba ito o baka naman isang paghihigante? Hindi kailanman tuluyang nalutas ang misteryong ito. Isang matinding paalala na ang mga abandonadong lugar ay nagtatago ng mga tunay na nakakatakot na bagay. Para sa marami sa atin, ang tahanan ang pinakamagandang kanlungan at tanging lugar ng tunay na kaligtasan. Pero ang video na ito ay magpapaisip sa'yo kung totoo nga ba yon. Isang gumagamit ng Instagram ang nag-upload ng video na ito sa kanyang social media. Nasa sala siya ng bahay, mukhang normal. Tumayo siya mula sa sofa at ginamit ang teleponyo para mag-record ng mabagal na pagpan sa buong kwarto. Mukha lang itong ordinaryo at medyo nakakainip, pero pag tumapat ang kamera sa sulok ng kwarto, tingnan mo ng mabuti.
Sa likod ng upuang iyon, may sumisirip na mukha ngunit hindi tao. Mahaba ang itim na buhok nito, gusot-gusot, puting-puti at nanlilisik ang mga mata at napakalaking bibig na nakanghanga sa tahimik at nakakatakot na anyo. Higit pa ron, nakatitig ito diretso sa kamera. Pinaka nakakabahala, hindi napansin ng binatilyong nagre-record ang nangyayari. Tuloy lang siya sa paggalaw ng kamera at tinapos ang video. Nang nag-viral ang video, sumabog ang internet. Marami ang nagsasabi na ito ay isang masamang espiritu, isang nilalang na natrap sa bahay na ito, habang ang iba naman na mas mapagduda ay nagsasabing isa lang itong manika o baka naman isang napakagaling na edit lang ito. Ang problema, hindi kailanman nagbigay ng paliwanag ang gumawa ng video. Basta na lang siyang naglaho ng walang iniwang bakas, iniwan ang misteryong ito na hindi na malulutas magpakailanman. Matagal akong nag-isip matapos kong mapanood ang mga larawang ito. Kasi kung hindi nga ito edit, ano kaya talagang nakatago sa bahay ng lalaking ito? At kung isa nga lang itong edit, bakit basta na lang siyang nawala magpakailanman? At ang pinaka-importante, sigurado ka bang wala talagang nakatago sa bahay mo ngayon?